Good morning guys! Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan, for today's video, nag-iisa lang po tayo dito dahil ayan, nag-asialisan na po yung mga estudyante. Yung oras is alas 7:30. Hinatid-hatid na po sila. So, ang mangyayari ngayon guys, i-check natin yung mga kwarto-kwarto dahil ayan, ito. Tingnan nyo. 2 electric pan nakaandar. Ang may gamit nito si Chrislyn at saka si Sansan. Ganyan sila guys. Mag-check tayo ng mag-check aray sa mga iniiwanan. So, makalat. Ayan, makalat. Check po natin. Ito sila natulog sa kwarto ni Jing na si Ronald yung pumipwisto. Dahil si Ronald is bumalik na kahapon. Punta sa trabahoan niya. So si Sansan at si Chrislyn naman ang natutulog dito. Hinahanap ko yung chinilas ko. Hindi ko mahanap yung isang pares ng chinilas pang loob. Yan, tambak na yung labahan ni Christian. Hindi naglaba kahapon. Wala siyang trabaho. Nawili lang sa kay-email. Bahala siya dyan. Chinilas. Ito pala sa baba. At wala tayong kahapon nagawang video or upload. Dahil yung 2 cellphone ko po, kada bukas, yung laman is yung nangyari po doon sa amin. Sa San Jose National High School na kung saan po nag-aaral si Isra. Pagbukas ko kahapon ng umaga, nakita ko agad yung isang live na doon sa pinag-aaralan ni Isra. Naano ko lang yung uniform. Tapos, parang nag-comment pa ako na joke naka-comment. Sabi ko, oh, ano yan? Anong gulo? Bakit ganyan? Parang yung mga tao. So, sinagot ng nagla-live, sabi may namaril daw sa loob ng classroom. So, ayun, parang kinabahan tayo. Kinuntak ko agad si Mama Pix. Sabi ko, Mama Pix, nagkakagulo sa eskwelahan nila Isra. I-check mo. Mabuti naman po, sumagot agad si Mama Pix. Sabi niya, nandito na ko si Isra, Mama Dax, kasama ko. Pagpunta daw niya sa eskwelahan, nandoon na sa labas. As in, nagkagulo talaga dahil, yun, may 2 nahuli na namaril doon, mga estudyante din, mga minor de edad, 14 at saka 15. Tapos, yun, parang on the spot, may 3 kaagad nabawian ng buhay, kawawa naman. Tapos meron pang sanga-sanga yun, kahiwa-hiwalay sa ospital na meron pa doon parang may nag-aagaw buhay. Hindi ko lang talaga sure kasi sa bali-balita nagkakaiba, may 4 na nabawian. Tapos sa ngayon may bago na naman, 11 daw na po yung nabawian ng buhay dahil nadala sa ospital. At saka yung video nakita ko talaga yung isa sa biktima na natumba po. Tumba talaga siya dahil inaano po niya na yung pintuan ng eskwelahan nila. Parang isinisarado niya na hindi po makapasok yung namamaril sa kanila. Tas yun, kitang-kita po sa video na natumba talaga siya. Tas nakatayo pa siya
nakatakbo pero natumba din. At saka meron nang nakitang parang natamaan na po siya, na siya po yung una pong nabawian ng buhay. Kawawa naman po yung mga estudyante dahil as in traumatic talaga yung naramdaman nila, na kahit naman po ako is nandito kasi dyan po ako nag-aral, tapos ilang dekada na po, ganyan lang po na ngayon lang po yun na nangyari ng ganun. At saka dyan din si Jing Astor nagtapos ng high school, at marami pang nagtapos dyan na masasabi talaga, mga kaedad ko na nagtapos dyan, hindi lubos na maisip na may ganong mangyayari. Tapos talagang malaking tanong, bakit nakapasok sila na may dalang baril. Ang nakakaano lang po dyan, dahil puro ko kakilala. Yung isang bata na minor de edad din, na 14 years old, ang lula, kilala namin. Parang ninong pa namin sa kasal ni Papa Bits. Apo ng ninang namin, na kung saan po nakatira yung bata na yun, kabarangay po ng asawa ni Mama Rosan na papa ni Tiang. As in, kakilala namin talaga. Tapos, yung ante, pulis po siya, na bali-balita, pagkatingin ko sa post, na yung bata is pamangkin pala siya. So, nakilala ko agad. Pagkabasa ko ng apelyido, nakilala ko agad. Wala, ganon. So, bakit nagawa? Tapos yun, ang nakakasama pa nito guys, naapektuhan po yung serbisyo ng auntie niya. Imbis parang isang model po yung, iniidolo po yung auntie niya na pulis, dahil nung una, yung auntie po niya is naging Miss San Jose. Tapos, naging Miss Police po siya, dahil maganda po yung auntie niya. Tapos, parang idolo po siya sa mga, sa pulis, dahil mabait. Tapos, basta ganun. Pag nagkaroon ka ng oportunidad na mag-miss, so, yun. Meron ka pong sinasabing personal po na mabuti. Ganun. Hindi ko lang po ma-explain kasi guys, hanggang ngayon, pagbubukas ko ng cellphone, yun din yung laman po. Ang laman po is doon lang po sa nangyari doon sa amin, sa National High School sa San Jose. Na hindi mo talaga lubos na maisip na magagawa ng mga bata na yun. Imagine nyo, 14 at saka 15. Tapos yun nga may maraming nagagalit dahil sabihin, hindi pwedeng makulong dahil minor de edad. Paano naman po yung mga biktima? Hindi na yun may babalik yung mga na bawian ng buhay. At saka sinira po yung mga pangarap ng mga bata. Tapos, yun, yung iba, may tinamaan lang sa braso. Hindi lang yun, kasi pira po yung katapat. May tinamaan sa binti. Ang naririnig ko sa cellphone ko hanggang siguro mag-alas 12 na po. Alas 12 na po ng ng madaling araw siguro pinatay ko yung yung cellphone ko, na ganun din po yung nakikita ko, halos paro-pareho mga pangyayari po. Umpisa pa lang may nagla-live, meron na pong nagsisend na sa akin na sa mga nangyayari na nakahandusay na dun sa loob ng room. Tapos ay yung inisip ko talaga si Isra. Tapos meron pong parang hindi naman kapitbahay, medyo malayo pa, na nakakita talaga sa umpisa ng
pangyayari. Dahil yung dalawa daw, tinanong pa sila, nasa kantin siya, tinanong pa daw siya na anong ginagawa. Siguro classmate, kakilala. Kasi dalawang room yung pinaputukan, grade 10 at saka grade 9. Tapos yung parang maraming nasugatan yung sa grade 9. Kape muna tayo, guys. Ayan guys, hapon na, hindi ko po natapos kanina yung kwento ko sa nangyari po sa trahedya doon sa amin. Kasi naglaba po ako, natapos ako maglaba. Tapos umalis, may pinuntahan. Tapos ngayon, kararating lang po natin. Madali tayong umuwi dahil ayan, medyo kumilimlim at saka mahangin na parang uulan at medyo umaambon na nga. Tas yun, kinuha ko na yung mga nilabahan ko, isinilong ko na. Tapos umakyat tayo dito sa taas kasi mag-ano po tayo, magwawalis dahil hindi pa tayo nakapagwalis dito sa taas. At saka duman kami ni Papa Beach sa Northwind, bagong ngayon bilihan na parang mandarin, na yun nga sabi ko, bibili po ako ng mga ilalagay ko dito sa munting altar na ginawa ni Papa Beats. Ayan, sa munting altar po. Bumili po ako ng 2 pares nito. Mura lang, tag ay, 68 pala. Pero okay na. 2, 68. Yung ganito lang, parang totoo pero plastic. Tapos ito po ilalagay ko diyan. Ewan ko lang kung anong resulta sa paglagay ko. Sabi ko kay Papa Bits, anuhan natin yung altar, shilak ba yun? Sabi niya wag kasi nandoon meron daw kuno ni Jing doon, nakalimutan lang niya dalhin yung magpunta po kami dito, yung pinapadikit na parang tabla yung po niya, yung hitsura, yung ginawang pandikit doon sa ginawang ni Jing, istante para sa TV yun, kasi meron pa doon si Jing sobra. Tapos ayan yung misa, pinalitan, binilhan ko po ng mantil at isang metros po, pag 110 sa Mia. Pagpunta namin doon sa bagong parang Mandarin Northwind, tag 94 pala, pero okay na lang yun, dahil ilalagay ko dito sa misa, sa misa na parang itatapon na, lagyan natin para maganda tingnan. Kasi wala pa tayong ipagpapalit. So yun nga, sabi ko sa mga nangyari doon sa Manlurit, yung bata po na viral na minor de edad na namaril sa kanyang mga ka-estudyante doon sa San Jose National High School. Sa panahon na yun na kinasal kami ni Papa Bits, tapos yung anak namin ni Papa Bits, 2 pa lang, si Ate Sixi at saka si Mama Walin. So parang inisip ko, sa panahon na yun, yung bata hindi pa yan naisip na mabubuhay dito sa mundo or lalabas dito sa mundo, kasi mga bata pa yun, mga bata pa yung naging magulang niyan, na naging apo ng ninong-ninang namin, na siya naman ngayon is parang apo sa tuhod, ganun. Na iniisip ko din, yung mama, uncle, auntie niya is mga mabait. Tapos siya, lumabas po siya dito sa mundo na buhay. Tas ganun pala yung magiging niya, sitwasyon or magiging buhay na magiging, ewan ko, hindi ko po masasabi. Hindi ko lubos maisip na ganun. Sa una hindi pa yan iniisip na ganyan po siya, na
iluluwal na, kasi parang hindi ko pa nakita yung bata na yun, pero as in nakilala ko na lang sa pamilya, tas yung apelyido, tas syempre may pinost na na picture. Sabi ko, wala, kasi yung auntie po niya na police is iniidolo dahil ah iniidolo dahil mabuti yung performance, ganun. Tapos ganun lang po yung mangyayari, parang matatanggal sa serbisyo ng dahil lang sa ginawa niya na hindi po niya inisip, na hindi naman po ini-expect lahat na ganun talaga yung buong mangyayari. Tapos kung ay post ng Kinombo na parang pinag-usapan na nilang dalawa, parang plano na talaga nila, plano. Hindi ko na binabasa kasi may nabasa lang po ako doon na comment na sabi nung isa, magkukumbat ako bukas, susot ako ng kumbat, sabi. Tapos yung minor de edad parang natatakot pa. Yung ang porsigido dyan yung nag-edad 15. Siya po yung nagpupurso sa 14 years old na samahan po siya. Tapos sabi niya, i-chat mo lang daw kung nakuha mo na daw yung baril or dala mo na yung baril. Pag chat na nandito na daw sa bag. Tapos magkukumbat ako, susod daw siya ng kumbat. Ganun. Tapos sinagot naman siya ng 14 years old na parang makakasuhan tayo, illegal parang illegal arm position, ganun ba, parang ganun ba, kasi hindi ko na lang po talaga inanon. Sabi ko, plano pala nila. Tapos makakasuhan tayo, tas baka tayo mahuli, makulong. Sabi nung isa, nung 15 years, okay lang yun kasi 14 yung edad mo, lalabas tayo, sakto lang kuno 21 years old ka na. Parang sila, parang na talaga nila na ganun. Ang ganda ng mantil ko. Ang ganda ng mantil ko, guys. Tapos makikita mo lang may punit na. Pinagsabihan ko na yung mga kasamahan ko dito na baka bukas or mamaya meron ng punit yung mantil ko. Napakaganda pa naman ng ng napili kong mantil. Ayan po, minantilan natin yung misa dahil palagi pong ginagamit. Ayan. Na hanggang sa ngayon, guys, hindi rin nawawala sa sa balita yung nangyari po. Kasi paiba-iba po yung paiba-iba yung news. Paiba-iba. Hindi na lang natin yan iniintindi. Basta ang importante, safe po si Isra, safe po yung ibang estudyante, at kawawa naman po yung nasawi at sa mga nasugatan pa dahil hinihingi po sila ng tulong. Na sa ngayong araw po is walang klase doon sa Manlurik Elementary School at saka Manlurik National San Jose National High School. Kaganyan ko lang muna, gaganyanin. Si papabitsa lang po yung mag-aano mamaya. Kasi yung binili ko dito sa taas, yan. Green po yung green po yung color, tapos pink po yung bulaklak. Tapos naghanap kami ng Santos, yung Santos wala po kaming nahanap. Siguro nandun yun sa sa Danau. So ayan lang muna. Tapos yun, ipapadikit yung parang tabla, yung sinasabi ko na nandun kay Jing.
Dito, yan po yung ilalagay ni Papa Beach. Nakalimutan lang pong dalhin yan nung nagpunta po kami doon sa Compostela. Ganyan lang muna. Wow! Nandito na pala si Seiya. Oh, kasi alas 3 na po yung oras. Si ate, ito yung binili ko, plastic. Kasi kahit mahulog, hindi mababasag. Hindi yung babasagin tag sobra 100 po yung isa. Ito na lang. Ito yung ilagay natin dito. Ayan. Bagay naman po guys, diba? Lalo na kung lagyan na po yung parang tabla na pinadidikit. Na yung color po niya is parang ganito. Parang ganito po. Na makintab. Ito pala yung makintab. So yan. Yan na po yung misa natin. Yung sa baba, linagyan ko na din po ng mantel. Tapos yung altar doon sa baba is aayusin pa natin. Dito ko muna sa taas inuna. Nakahapon na bisita namin si Boss Tipin at saka si Mariel. Pumasyal po sila dito. Nagpunta dito si Boss Tipin mga alas 5 ng hapon. Pagkalabas niya galing sa trabaho niya. At saka binilhan ko din po ng trapal doon. Pero hindi yung sako na trapal. Yung binili ko yung Luna. At ayan na nga. Umuulan na. At saka nagpaumpisa na po akong magpa-hukay para sa deep well. Or nagumpisa na sila si Regan. Kahapon po sila nag-umpisa. Sinukat nila yung lalim, hindi pa nakikita yung tubig. Mga 9 feet pa lang, pero malalim na po. Tapos ngayon, uulan. Ayan. Uulan. Matutubigan. Silang dalawa po ni Clifford yung naghuhukay. Humahangin na at saka umaambon. Silang dalawa po yung nagtutulong maghukay. Sila na lang po yung kinuha ko dahil walang trabaho si Regan. Tapos na po yung trabaho niya doon sa Duko-Duko. At saka kinakailangan din ni Regan ng income dahil nag-aaral po. Meron po siyang nag-aaral. Si Kendrick, si Clifford. Hindi naman po sa pagmamaritis. Kinakailangan din po niya ng trabaho na magkaroon din ng income dahil meron na po siyang pamilya. Ganun po. Bata pa man, pero walang magagawa. Ginusto kasi. Maambon na. Tsaka di pa tapos si Papa Beach lagay ng trapal dahil umalis muna si Christian, sinundo si Sia, tapos ayan na nga dumating na, pero nangahangir si Christian dahil nanlaba po siya dahil wala silang operation ngayon paggawa ng tarima. Bukas pa daw. Kahapon po pa yan siya inutosan ni Mama Walin na maglaba. Ngayon naglaba lang po siya, pinili lang. Yung importante lang po yung nilaban. So di madadagdagan na naman. Agoy.
Baba tayo guys. Tingnan natin si Papa Bits. Lumalayo po ako kay Papa Bits kasi pag nakikita po niya ako, utos ng utos. Napapagod po ako guys kasi ginagawa din po ako. Wala akong inuutosan sa ginagawa ko, pero siya pag may trend na trabaho, talagang manguutos. Ayan. Ayan po. Nagkulang yung yung nabili ko, dapat 6 meters. Nagbitin po yung yung haba. Naging 5 meters lang po. Ayan. Luna po yung binili ko. Tapos ayun yung trapal dati. Yung blue talaga pula is na bulok. Yung itim medyo matibay pa po siya. Yan po yung ilalagay dito. Ay! Umikot po guys. Umikot po yung natin, cellphone. Umuulan na. Matutubigan po yung doon, hinukay nila. Matutubigan yung hinukay nila, Sir Regan. Tapos mahirapan po silang maghukay. No, magugusi daw ito, mabubuho kay Taywire. Ha? Dirito matambak ito, tubig dida naman. Napipigtas. At tuya nga itom ikadididi. Pilo ala. Isumpay. Pero parang hindi naman lalakas yung parang hindi lalakas naman yung ulan. Ganun lang. Ambon lang, ambon. Bitin dapat 5.5 meters. So ito na lang po yung dudugtong. Pinapaano ko lang kay Papa Bits man. Ko na nan inigan na ng tuta. Pilo pa. Panguhat na ba to? Tulungan natin si Papa Bits na ikabit. Sige, dito ka layo. Bodlo tagad to.
mabago ko niya. Isukad pa kami. Oh, sila tama nito. Ito, kaya. Ano paano? Papa, sugod ko na lang adik. Hindi kasi pipilong ko na man. So, sige, abot mo ito. Para pag-raisan ko. Oh, sumad. Ano ba? Paano ang ingat pa? Saan mo? Sige. Ayusan. Oo. Pero tulo. Hmm. Dumikit pala yung dumi kasi umulan. Ito naman natin na ayusin sa isang altar. Yan. Yung sangkalan namin. Beautiful na naman. Oh my gosh. Oh my gosh. Chrislyn. Sa din nangakuan ayusa. Ayusan to, ayusa. Hinaya. Isang Santo Niño. Parang natatanggal na yung isang kamay. Padikitan ko kay Papa Bits. Yung ano po niya. Parang nakuha yung pandikit. May nakapadid akuan.
Tapos ito, ano po to? Mga nung unang dinala sa pag-teramidjing, tubig, sa bahay niya noon, tubig, bigas, at saka ito, bigas pa rin, bigas. Ito naman, asin. Natutunaw na yung asin. At saka ito, parang mabigat. Coins. Mga coins po. Ayan. Tag-piso. Tapos, 25 centavos. Tapos ito naman, mga binditadong tubig. Tsaka ito, rosaryo po. Rosary, nabigay po ito ni Ate Biti. Yan. Tsaka meron po ditong pendant na Mama Mary. Mama Mary po. Bigay po ito ni Ate Biti. Matagal na po to. Si Padre Pio ba to? Ayan yung altar namin sa baba. Parang Flores de Mayo. Ayan, natapos na din tayong mag-ayos. Ganyan lang po siya. Kailangan ko pong makabili ng kahit ganito lang kalaki na Santo Niño. Wala kasi doon sa sa bagong Northwind na bilihan, saka sa Mandarin at saka sa Mia, wala po. Tiyak ang sigurado is nandoon sa may simbahan, sa sidewalk simbahan ng Danau. Yan po yung mayroon. Yan. Maayos po yung namin, kusina. Ayan si Creslin. Nakabukaka habang kausap yung mama niya. Tapos dito ayan, walang kalat. Dahil palagi kong nililinisan. So ayan. At saka hindi tayo nakakamove talaga sa sa nangyari sa Tacloban. Kahit kaninong cellphone, naririnig ko, Tacloban pa rin yung issue. Tapos ayan, sabi ni Creslin, pinagalitan daw sila ng teacher nila. Pinapaano sila sa kung sino po yung may GC, yung group chat, pinapag-lift sila. Kung hindi nila anuhin yung mga group chat nila, pinapapunta sila sa principal's office. Tapos yan. Sinasaway daw sila na wag mang bully. Yun naman talaga, kahit naman matanda na or may edad or ano pa dyan, kailangan hindi mangbubuli. Yan po yung umuuso po yung kanta ngayon na sinasabing mga matang mapanghusga. Umuuso po yun sa bench music.
Paborito ko po yung mga kanta ni Benz Music kasi makahulugan po guys. Yan po yung inaano ko. Tapos ayan, yung siya natin, tinatawag nakatulog pala. Tapos ayan yung ano, yung kumot. Maano na, mahuhulog. Nakatulog pala si Sia. Miram kasi ng cellphone ng Papa Beach niya. Tinatawag, hindi na sumasagot, nakatulog na pala. At saka ayun si tatay na naman, nanungunguha na naman po siya ng damo. Parang hindi makita si tatay kasi against the light po. Tas yung hinukay nila si Regan, ayan, nilagyan muna ng cladding. Kasi baka lumakas yung ulan, mapupuno yung tubig. Or matutubigan, mahirapan po silang maghukay. Sabi ni Sir Regan, pag umabot na ng 15 feet na magtubig na, okay na daw. Or mas papabutin pa ng 20 feet. Yun po yung tunay na hukay, yung 20 feet. Nag-ano lang muna sila, naghukay lang muna. Ano lang po yung ano nila, trabaho, kasi pinakyaw po nila. Parang hindi po pwersahan. Inday lang po yung trabaho nila. Dahil si Sir Regan, meron po siyang kinukuha ng mga teacher paghapon na, paglabasan na. May binuwan po siyang teacher na kuha sundo. Pag si Sir Regan hindi pa nakakapunta dito, maghukay, si Clifford muna yung umuuna. Tutulungan po sila. Sila po yung magtatrabaho. Okay lang po yun dahil nandito naman po kami ni Papa Bits. Parang natin, na chichik. Parang maliwanag ko tingnan yung ano, yung luna na inilagay dyan na ipinalit kaysa sa trapal na itim. Kasi pag ganito ng oras, madilim na po. Dito parang naka-fluorescent. Yan, parang naka-fluorescent po. Parang may ilaw. At saka, nandyan po yung ano natin, tupiin. Bumubukid na po guys. Naghihintay na po sa akin. Marami pa naman tayong ginagawa. Hindi tayo makag-umpisa sa tupiin natin guys na bukid. Ayan. Papagabi na po. Hindi tayo makapag-umpisa dahil nanood pa tayo sa isang viral. Nasa 6:30 na. Malapit na pong mag-alas 7. Wala pa po kaming ulam. Binabad ko ito ng mga tuwalya. Kukuha ko pa lang po sa sampayan. Naglaba kasi ako, naglaba si Christian. So, puno. Yan, San Jose National High School na naman yung naririnig ko. Di talaga kami makamove on sa nangyari po ng shooting incident sa San Jose National High School. Hindi pala ako dyan nag-aral sa San Jose kasi hindi pa, nung high school ako, hindi pa dyan sa Manlurip na eskwelahan. So sa ganap na shooting incident,
ano pa lang po kami, hindi pa po kami national high school nun. Yung sa amin is barangay high school pa lang. Hindi pa national. Doon pala ako nag-graduate, nag-aral sa naputol po yung yung pagyayaw-yaw ko dito dahil lumapit si Christian. Nagtatanong kung ano yung ulam. Barangay high school pa lang po kami. So nung makagraduate po ako, yan na po, sumunod na po yung naging national high school na po, nilipat na sa Manlurip. Doon talaga sa lugar namin yun, Manlurip. Hindi na po sa proper ng San Jose. Yung nandoon sa San Jose is Central School. Alala ko pala, sabi ko, parang barangay high school pa lang yung namin noon. Hindi pala national high school. Kasi bagong gawa po yan na eskwelahan, na dyan po nag-graduate sila Jing, si Pix at saka si Mama Pix. At si Ronald dyan din nag-high school po pero hanggang second year high school lang po siya. Si Mama Wali naman sa Sagkahan naman po siya nag high school. Doon po siya nag-graduate. Na si Ate Sixi is sa Litihay. Sa Litihay po siya nag-aral sa downtown. Hindi naman po siya nakatapos ng high school. Hanggang second year high school lang po siya. So, ayun po guys. Talagang trauma po pa yung mga tao doon sa amin nang dahil po sa naging incident po doon sa National High School. Hindi pa talaga kami nakaka-move on na sa ngayong araw is walang class. So ayan po guys, bye-bye muna. Patuloy ko lang po itong ginagawa ko dahil papagabi na. Madadagdagan na naman ito pag hindi ko ito na tupi ngayon, madadagdagan na naman po yung tupiin natin. So ayan po guys, thank you for watching po. Condolence po sa mga binawian po ng buhay sa shooting incident na nag-aano po sila ngayon, nagluluksa. Hindi pa nga kami nakaka-move on kay Rene sa Mr. MVP. Ito na naman may panibago na naman pong talagang hindi makaka-move on ng madalian.